Hello guys! Unboy Vlog here. So gusto ko lang ipaalala sa inyong lahat at sa inyong mga minamahal kong followers na ugaliin nating laging i-check ang ating page recommendation kasi upang malaman natin kung meron ba tayong mga pinopost na mga content, mga reels or long video man yan, kung tayo ba ay meron tayong mga plug content na mga content o mga video na napopost na hindi natin alam. Alam nyo guys, kasi minsan merong mga video na akala natin okay lang sa atin, pero sa system ni Lolo Meta ay hindi, at ito ay nagkakaroon ng plug content. So, kailangan ugaliin natin siyang i-check sa ating monetization, tapos sa ating page recommendation, para naman magawa natin ang action kasi minsan di natin alam, meron pala tayong plug content na kung saan magiging sanhi o magiging dahilan kung bakit ang ating mga magiging page o ang ating profile ay magiging not recommendable. So, lagi nating ugaling i-check ang ating page recommendation para magawa na agad natin ang action ng ating mga plug content na binibigay sa atin ni Meta. Para naman ito ay ating pwedeng lagyan ng appeal or pwede natin siyang i-delete. Pero kami mas madaling ginagawa namin, dinidelete na lang namin o kaya i-re-upload nyo na lang. Baka kasi ang problema nito ay nasa mga title, sa mga tags natin o yun sa mismong video na medyo hindi siya safe para sa mga tao. So ugaliin lang natin po lagi tayong mag-check ng ating page recommendation para lagi naman tayong safe. Guys, kapag tayo meron tayong mga plug content na makikita natin sa ating page recommendation, ganito yung mga option na makikita natin. Sasabihin dyan, this is the post that we can't recommend. And here's the content that could keep your page from being suggested to people. So, meron tayong mga option here. Pwede nating i-delete the post. You can help your page by deleting the post if you think we got it wrong. Or we can request an appeal sa ating kay Lolo Meta. So, makikita niyo naman yan guys. So, Ariel Eroles Carvajal created a post as that the page that was flagged as unsafe. O, diba? Ipapakita naman dyan kung bakit siya unsafe. Meron siya mga dahilan kung ano yung dahilan kung bakit feeling nila is unsafe yung video o kung bakit siya na plug content. So, may option kang makita yan. At kapag ka naman meron kang ganyan, pwede mo naman siyang burahin or pwede kang mag-appeal. So, decision mo yan. So, kung sa tingin mo, wala ka naman talagang nilabag na mali, pwede kang mag-appeal kasi makikita ayos nila yan. Pero kung sa tingin mo naman may sablay ka sa title, sa mga mismong video, may something nakakaiba, so mas magandang i-delete mo na lang siya kasi mabilis lang naman siya maayos. Kapag dinelete mo yung video na yan, automatic, mawawala agad yung plug behavior mo at magiging okay pa rin naman ang ating video. So, iwasan natin magkaroon tayo ng mga plug content kasi ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng not recommendable. Guys, alam nyo kapag meron tayong mga plug content, si Lolo Meta, pinapakita naman niya yung mga dahilan kung bakit sila nag-decide na itag ang ating mga video o ang ating mga reels na plug content. So kagaya nito, this post may go against our guidelines on suggested content. This post may show content that make it harder to create a safe community. Common reason for this are 1. Discussion of self-harm, suicide or eating disorder, depiction of violence, sexually suggestive or sexually explicit content, promotion of regulated goods like tobacco or any drugs. So ayan guys, nakikita nyo naman, 'di ba? Pinapakita rin ni Lolo Meta kung ano yung mga possible reason bakit yung content ay hindi safe at kung bakit siya nagiging plug content na pwede nating i-option, na pwede natin siyang burahin o kaya naman ay pwede natin siyang i-send ng appeal. So, mauunawaan naman natin kung bakit at i-check natin yung video natin kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit siya plug content, kung bakit feeling mo hindi siya safe at hindi recommendable yung video na yon. So, magdi-decide ka na lang sa sarili mo kung i-delete ko ba or mag-a-appeal ako. Pero kalimitan ng ginagawa ng mga digital creator na kagaya natin, dinidelete na lang yung video para wala lang issue, para matanggal na agad yung violation. So, ganun lang. At ikaw na lang yung mag-assess sa sarili mo kung tama ba o hindi, di ba? So, eto guys, gusto kong ipakita sa inyo isang sample ng aking plug content. Ano kaya ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng plug content sa ganitong video? Kung makikita nyo naman, napaka-ordinary yung video lang yan. Pinakita ko lang yung isda. At nag-voice over lang din naman ako sa aking video, sa aking long form video about sa isdang ito. So,
when your page shares content that may go against our guidelines, it will like prevent that content from being suggested to other people, so hindi siya magiging recommendable. It will impact your page ability to be recommendable. Kagaya ng sinabi ko siya, hindi siya masyadong i-show sa maraming tao. At the same time, hindi siya magiging recommended sa ibang mga followers o sa ibang mga user ni Facebook. And it will reduce your page distribution. Ayun na nga, so magiging limit lang yung pwedeng makakita kapag ang mga video na gagawa natin ay nagkakaroon ng plug content. So mas maganda talaga na ito ay burahin natin. So ang reason kung bakit ako dito nagkaroon ng plug content, I believe dahil sa title. Nakita nyo, nakabili ako ng murang espada na isda. So from the word na espada, I believe yan yung nagiging problema kaya siya naging plug content. So iwasan na lang natin yung mga ganyan para naman hindi tayo magkaroon ng plug content kasi sayang yung mga video yung ginagawa natin na nag-e-effort tayong mag-video, mag-voice over, and then magkakaroon lang tayo ng problema dahil sa title na ito. Ayan. I think yan ang medyo dangerous daw na dahilan. So thank you, please follow and share.